So dito guys, mapapanood natin sa video na to yung pag-iyak nitong suspect na kumana doon sa mag-ina, yung pulis tsaka yung bata, no. Eto, mangiyak-ngiyak siya dahil nakonsensya siya. Etong na-arrest tong suspect na to guys, no. Eto, ikinukwento niya ngayon yung nakakapangilabot, no, na nakonsensya nga siya kaya siya nagkukwento ngayon. Ayon dito sa balita na to, sabi niya dito, nandito po ako para sa konsensya ko. Yan. So mapapanood natin ngayon sa video, mamaya-maya ipiplay ko sa inyo. Etong suspect, no? May isa pa nga tong hinuli, yung babae. Ayan, mamaya papanood ko din sa inyo guys. Eto, ayon dito, ikinuwento ng isa sa mga naarestong suspect ang pangyayari kaugnay sa pag-prank. Ayan, alam na nyo na yun guys, no? Pagtsoge. Umano ng mag-asawang mastermind kina PSMS Dayan Marie Morenido. Ayan. At sa anak nito na si Jan Ismael. Ayan. So ikinuwento nito guys. Yan. Ikinuwento nitong suspect na to kung paano nila chinoge itong mag-ina. Nakakapangilabot talaga, no? Sa sobrang kasamaan ng tao, hindi lang sa pagkasakim sa datong, halos lahat talaga ay ganito ang sinasapit. Lalo na pagdating sa mga ganitong usapin, no? Nakakaawa. Sana hindi man lang nila dinamay yung bata, no? So eto, panoodin natin ngayon guys yung video kung paano niya ikinuwento at paano ang sinapit ng mag-ina, no? Eto, sabay-sabay natin panoodin. Bigla pong lumakas ang tugtog ng paligid sa speaker po na nanggaling. Then, bigla pong may kakaibang tunog na lumabas sa speaker na iba po tunog. Tunog po talaga ng baril. At pagbukas ko po ng pinto, dito na po nakita na yun na nga po, binaril na nga po ng asawa ni Pia at po yun. Hindi ko kilala ng babae na nasa loob ko, na nakaganon ko. After nun, tinanong ko siya ano nangyari. After nun yun, kagulo na sa loob. Sinabihan ako ng asawa ng Pia Katrina na kung magsasalita, ikaw ang isusunod ko. Kaya napilitan ko, hindi na lang talaga napakasakit po. Nakita ko na lang nangyari, binabalot din yung bata. Buhat-buhat na ng kasawa. Nilagay dun sa bodega. Wala nang buhay. Sabi ko mahirap yung ginawa niya. Mga anak din ako. Nandito po ako para sa konsensya ko. Lumutang po ako. Nako, gusto mangiyak-ngiyak siya, no? Nung narinig niya daw yung putok at nung paglabas niya o pagpasok ng pinto, nakita niya yung mga biktima. Tapos nilagay sa nakakaawa. Nakonsensya talaga siya, no? Kasi baka hindi siya sanay. Kumbaga baka first time niya, no, makakita o makasaksi ng ganun, no? Sa mag-ina. Tapos eto pa, papanood ko sa inyo guys yung video nung babae na isa na suspect, no? Eto, panoodin natin. Sabi niya sa akin, wala na. Paano wala na? Wala na. Meron ba kayong conversation ng minong mo? Hindi ako sinasabi ko, pwede na magpakulit sa MPC. Pinadinig na ko lahat ng call-up niya. O, nasaan? Nasaan? Nandun ko sa cellphone ko, pinadinig na ko yung call-up. Okay, marireceive yan. Messenger ba? Messenger? Number. Hindi pa kaya. Ayaw ko yung MPC. Tulungan niyo po. Password na asawa mo? Hindi ko alam siya. Di, ayaw na nga yan. Paano niyo pinatay si Ninang? Pinanood niya po si Nina.
Saan? Nagpapakaawa si Ninang sa kanya. Saan yung tinatawi si Nina? Sa idol po. Sa idol. Sa Sa idol idol. na sinasabi. Pumunta ka, hindi mo alam. Hindi mo Ano pumunta. Oh, Hindi mo pumunta. paano mo alam na pinanood? Ano ang Pinanood po siya. Nag-video call niya po siya. Yun, binidyo call. Pinaguhod daw yung babae. Nakakaawa no habang kinukwento niya. Hindi natin alam kung siya ba'y nagsasabi na totoo, kung gawa-gawa niya lang ba yan. Kasi nung nagkaharap itong dalawa na to, nagtuturuan silang dalawa. No? Kwento niya yan. Syempre, siya ang bida dyan. Video call niya. Hindi ako pa sinasabi. Pinanood niya si Ninang. Sabi niya, napakawala mong kwenta. Napakasakit mo sa pera. Nakakaari-arihan mo sa akin na mapupunta. Oras na mawala ka. Naririnig ko yung bata nag-iiyak. Sabi ko na yung bata mo, huwag gagalawin. Naku po. Alam ko yan. Alam ko yan. Kwento mo yan. O yan, kita nyo, sabi ng pulis, kwento mo yan, ikaw ang bida dyan. Nagmamakaawa na nga daw, nandahil din sa datong. So, ibig sabihin, nandahil sa datong, kaya siya, chinugi, no? Nandahil sa datong. So, dito, talaga, ganyan talaga ang buhay, di ba? Pag natapat ka talaga sa masamang tao, wala na. No? Tingnan natin yung ilan sa mga comment dito. Ayan. Yan ang nakakamiss kay Digong. Kung kay Tatay Digong yan, sentensyado kagad yan. Tama, sentensyado talaga kagad yan. Galit dyan si Tatay Digong sa mga ganyan. Sa mga heinous crime, no? Yan, content lang ba to o totoo? Ayan, kawawa naman yan, idol. Maniwala ka dyan. Ito pa. Kaya para pati bata, chinogi, kasi kilala ng bata kung sino ang tumugi sa ina niya. Yun. Confirm. Matik yun. Kaya pala, pati bata no, dinamay. Kasi, posible na kilala niya yung umana sa nanay niya. Ang sabi sa number, tumawag tapos nakita niya, pinaluhod, kita na sa video call. So mali mo, una, tumawag tapos sunod, nag-video call sila. May possible din na gano'n, no? Baka gano'n, no? Ewan natin. Wala na. Sorry mo ang nasiate. Pagkaka hindi ko para makuha lahat ng ari-arian kaya chinogi ng asawa. Ayun. GG Works. Saklap, no? Asawa. Ano sabi nyo guys? Comment down below sa video natin, no? Nakakalungkot, nakakapangilabot yung ginawa sa kanila, no? Comment down below kayo sa video natin. Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe na lagi updated sa susunod pa nating mga video.